Part 14. Mabilis ang hakbang ko palabas ng gate namin. Nasa labas siya at naghihintay sa akin. Halos matalisod na ako dahil sa pagmamadali. I'm okay, promise. I love you, Nay, salamat. Napahinto ako ng saglit dahil narinig ko siyang may kausap sa kabilang linya. But when I've heard that it's Nanay, my heart feel at ease. Naalala ko kasi noon, na narinig ko siyang may kausap din sa cellphone niya. Panay din ang "we love you" niya rito. Si Nanay lang din pala. Napangiti na ako at hinintay lang na humarap siya. "Bea, darling." Agad lang niya akong niyakap at binuhat pa. Napayakap lang din ako ng husto sa leeg niya. Ramdam ko agad ang init ng katawan niya sa akin. I feel so warm and complete. A feeling that I can always call him a home in my heart. "I miss you so bad," he softly whispers in my ears. Humalik lang din siya sa leeg ko habang yakap-yakap namin ang bawat isa. "I miss you too. And I'm sorry baby," bulong ko sa tainga niya. Naiyak na ako sa sarili ko. Hindi ko na napigilan ang luha ko. This past few days I haven't slept well because of our misunderstanding. Aminin ko naging close-minded ako pagdating sa ibang bagay, at nasabrahan ang pagseselos ko. But after that night when he left me at his hotel, I realized my own mistake. Maingat niya akong binaba at agad lang din na hinalikan ang labi ko. I embraced his kiss fully inside me. Tinanggap ko ito ng buo. I miss him so much and I miss kissing him. We even take our time kissing. I wrapped my hands fully around his nape and he bent more closer to me, pulling me more closer to his chest. Halos ramdam ko na ang lakas ng pintig ng puso naming dalawa. Hanggang sa naging maingat na ito at kitang-kita ko pa, ang guhit ng ngiti sa labi niya. He stopped for a moment and we stared and then we kissed again. Naupo na kami sa loob ng sasakyan niya ngayon. Lumabas kasi si ate kanina at tiningnan kung ako ang nangyari sa akin. Hindi ko kasi siya pinansin ng tinawag na ako, dahil agad lang akong lumabas ng bahay na nagmamadali. Napangiti lang din siya nang makita kami Dave. Kaya pinabayaan na niya ako. "I have something for you," sabay bigay niya sa maliit na box. "What's this?" Kunot noo ko. Hindi naman siguro ito engagement ring, dahil meron na ako ngayon na suot-suot ko. Tumango lang din siya at tipid na ngumiti sa akin. "I was about to give it to you in Japan. But my ego hits me, darling. I'm so sorry." Napatiimbagang lang din siya habang nakatingin sa harap ng manubela. Binuksan ko na ito. Napangiti lang din ako. It's a necklace. A huge gold locket heart pendant with a pink diamond in the middle. I opened it, and to my surprise there's a picture of me and him inside it. Pamatak lang din ang luha ko at mabilis kong pinunasan ito gamit ang kamay ko. Tinitijan ko na ang tissue na meron siya sa gilid, kukunin ko sana. Pero bago ko pamon ito maabot ay agad lang din na dumampi ang kamay niya sa akin. At siya na mismo ang nagpahid ng luha ko. "I'm sorry, beauty." Sabay dampi niya ng halik sa labi ko. Imbes na mainto sa iyak ay umiyak lang akong lalo. Nabaliw na ata ako, ayaw nang tumigil ang luha ko. "Ano ba Bea?" Sigaw ng isip ko. Siya, "God you're so beautiful." Ngiti niya, sabay pahid ng luha ko sa mga mata. Baliw, sapak ko sa balikat niya. Bahagya lang din siyang natawa. "Nakakainis ka. Hindi mo man lang ako binalikan," irap ko. He just smirked casually and grabbed the pendant on me. Siya na mismo ang nagsuot sa akin nito sa leeg ko. "I'm sorry. I got carried away with my own emotion without even thinking your own feelings," buntong hininga niya. "I know you have your dreams. And as much as possible I want to hold you and keep you. But at the same time, I don't want you to think that I'm depriving your rights in reaching your dreams, Bea." Hinanap ko lang din ang sarili ko. Hindi ko naman pwedeng hawakan ang pangarap mo. Same time ang titig niya sa akin at tago sa kaluluwa ito. I can feel it on his stare, his sincere feelings on me. I know that he loves me way so much. Mahal ko din naman siya. Para sa akin, wala sa kanya ang problema kung di nasa akin talaga. "Dave, I know. I forgot that you're still young. You're just starting a dream and here I am wanting to have you as my wife.
Napakurap siya at nag-iwas ng titig sa akin. Tumangala lang din siya at pinaikit ang mga mata. Nanlumo lang din ang puso ko. Parang ayaw ko na, at gusto ko lang nakasama siya at sa tabi niya. Do you trust me, right? Sa mahinahong tanong niya, sabay hawak sa kamay ko. Of course. I trust you with all of my heart and soul, Dave. Then don't mind the media about me and Bea. I'll try to cover it. Napasandal lang din ang ulo niya sa likod ng upuan. Panay rin ang pisil niya sa kamay ko. Honestly, I freaking jealous, baby. Sarap kalmutin ang mukha niya. Nakakainis. Bahagya na siyang natawa at tumitig lang ulit sa akin. Ang lawak pa ng ngiti niya. And I'm freaking jealous too, you know. You don't even know how I hold my temper in front of everyone. I want to rip their guts. Especially those boys who's flirting at you. Mas lumapit na ako sa kanya. Umusag ako ng konti at niyakap siya. Mabuti na lang at nasa likod kami ng kotse niya ngayon. Mas mabuti nga dito dahil kung nasa harap kami mahihirap akong yakapin siya ng ganito. I love you, Dave Mon, titig ko sa kanya. I love you too, Bea, my beautiful darling. Dumampi lang siya ng halik sa noo ko. Gusto ko sana sa labi, ano ba, Bea? Isip ko. I'm okay if you want to pursue your modeling career in Paris. Napahinto na ako. Parang huminto ang ikot ng mundo ko nang marinig ito mula sa kanya. Nagangat na ako ng tingin, at mariin na tinitigan ang mga mata niya. I can see the fierce straight away on his stare. Namula lang din ang gilid ng mga mata niya. Nagtaas bagang pa siya. He's trying to fight it. He's holding his tears and so is mine. It's a distant feeling that it feels like I'm gonna lost him. Kaya mas yamakap lang din ako ng husto sa kanya. I'll wait until you're ready and free, buntong hininga niya. Isinubsob ko lang din ang mukha ko sa dibdib, malapit sa puso niya. I'm expecting a different conversation with him. I'm expecting that he will hold me with his arms and won't let go. I'm expecting that he won't let me go to Paris, because I don't want it anymore. But it's the other way around. He's letting me go for my own dreams. Yamakap lang ako at hinayaan ang luhang pamatak sa mga mata ko. Ayaw ko na atang kumawala sa kanya. Pwede ba iyon? Pwede ba? I'll support you. I'll be your number fan. I'll wait, Bea, love you. Umiyak na akong lalo sa dibdib niya. Nakakainis lang din. Ayaw kong marinig ito sa kanya. Paano kung makahanap ka ng iba? Iyak ko. Minag ko lang ang bahagyang tawa niya. Mas hinaplos lang niya ang likod ko at hinalikan ang balikat ko patungo sa leeg ko. Gumapang lang ang init na naramdaman ko sa ginawa niya. I got the best one in life, and I'm holding her in my arms right now. Maghahanap pa ba ako ng iba? Sa mapang-akit na bulong niya sa tainga ko. Really? Nagangat agad ako ng tingin sa kanya. Nabigla lang din ako nang tumitig ako sa mga mata niya. Namuulang din pala ang luha nito. I hate you. Nakakainis ka talaga. Sabay sapak ko sa dibdib niya, pero yamakap lang din ulit ako sa kanya ng mahigpit. Pakiramdam ko sisibog na, ang puso ko sa sobrang sakit at paghihinayang sa mga sandaling ito. Ayaw kong pagsisihan mo ang araw na hindi mo pinili ang gusto mo, beauty. I will always be a part of you, and I want you to be a part of my life too. As much as I want to keep you, I forgot that you have your life too. I know I hold your heart as you hold mine, but I don't want to hold your dreams. Go and chase it if that completes you. Humigpit na ang yakap niya sa akin ngayon. Hanggang sa maramdaman ko ang pagpunas ng luha niya sa mata. He's crying and I am crying too. Damn it. This is way stupid, Bea. Ano ba talaga ang gusto ko? I'll be strict, okay. You'll gonna have a bodyguard with you. Napalukso agad ang puso ko at nagangat ako ng tingin sa kanya. Kumunat lang din ang noo niya at nagtagpo ang kilay pa. Ngumiti na ako. This is the Dave Montenegro that I know. Ganito siya magmahal at ganito ang gusto ko. I'll kill all the boys that will court and flirt on you. Any objections? Sa matigas na tugon niya. Umiling na ako. No, I don't object. Do what you like. Yamakap lang din ulit ako sa bisig niya. God knows how much I love him and I will always love him.
Hindi pa naman buo ang desisyon ko. Pag-iisipan ko pa to. I lifted again and aimed on kissing him. Hinayaan na niya akong unang humulik sa kanya. As our kisses went deeper, I was moaning as he fisted down my neck. Bahagya siyang natawa at nahinto ng halik. You'll get pregnant if I keep doing this. I know. I don't care. Pilyong ngiti ko sa kanya. Nagmura agad siya at natawa lang din ako. Ilang taon ka sa Paris? Nahinto ako at napatitig sa kanya. Ang saya ng pakiramdam ko kanina, pero agad lang din nawala, dahil sa tanong niya. Umismid na ako. 2 years. Mahinang tugon ko. He never talked again and just deeply sighed. He hugged me again and claimed my lips for another kiss. Sweet confession. Sure ka na ba? Sisilo sa akin. Oo, tipid na tugon ko. Inayos ko na ang sarili at iilang mga gamit. Uuwi muna ako ng probinsya namin ng 1 buwan. Tutal hindi pa naman magsisimula ang kontrata ko sa own fashion. I asked Arthur for a break. I think I need it anyway. Flashback. Are you not gonna regret this, B? Are you sure about this? Yes, Arthur. Ilang beses ko rin tong pinag-isipan. And my decision is final. He shook his head and smiled at me. I can see that you're happy anyway. I'm pretty sure Dave will be having a ball with this news. Huwag mo munang sabihin sa kanya please. Plano kong umuwi muna sa probinsya namin at manatili roon kahit 1 buwan man lang. Baka naman sa pagbalik mo magbago na ulit ang isip mo. I shook my head again and laughed. No, that won't happen anymore, Arthur. I've already contemplated myself a lot. Minsan lang tayo magmahal ng ganito at mahalin ng totoo ng isang tao. I don't want to waste this moment. He nodded. I really wish to experience that happiness too, beauty. In time, you will, ngiti ko. So, best of luck. You still have a year of contract here in my company. I know. I'll start when I get back on track. Okay, you take care, Bea. Salamat Arthur. At present, sayang din yung Paris mo, ismad niya sa mukha ko. Umiling-iling na akong natawa at senaryo na ang malita. Sana nga pala ako na lang. Pero in fairness, kung ako nga naman ang nasa kinatatayuan mo mas pipiliin ko si Dave, sa lawak ng ngiti niya. He's absolutely my dream guy you know. Ang kagwapuhan niya, his hot and alluring body, basta. Mas natawa lang akong pinagmamasdan siyang nag-imagine pa talaga. Ito lang din kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na ako tumuloy talaga. As much as possible even though I like to be a supermodel, I don't think I can manage being away from him and to my family. Pakiramdam ko mahihirapan ako at mawawalan lang ako ng konsentrasyon sa sarili. I can handle much work in stress, it's easy. But being away for 2 years with him, I don't know. Ayaw kong magbago ang puso ko. Ayaw kong isang araw gigising na lang ako at iba na ang tinitibok nito. And besides, I'm happy and contented anyway. Hayaan mo na yan, Silo. Noong 1 linggo ko pa yan pinilit. Pero mas gusto niya talaga ang manatili dito, nakasama si Dave, sabay lagay ni ate ng prutas sa mesa. Bukas pa ang punta mo sa probinsya Ba't ang aga mong nagligpit ng gamit? Pamiwang niya. May gagawin pa kasi ako, ate. Magkikita ba kayo? Taas kilay niya. Bakit may meeting ba siya mamaya? May family meeting sila kunot noon ni ate sa akin. Napatingala agad ako sa kanya. Ayaw ko sanang sabihin sa'yo dahil kilala kita. Alam ko naman na pinagkakatiwalaan mo si Dave. Pero minsan wala talaga akong tiwala sa mukha ng Bea na iyon sabay upo niya. Ba't kasali si Bea? Ismad ko. Uminit lang din ang tainga ko. I believe it's a family meeting. Iyon ang nakalagay sa schedule But Bea will join. Hindi ko nga lang alam kung bakit, kibot balikat ni ate. Negosyo lang din siguro, tipid na tugon ko. I can't think of anything anyway. I have messaged him before and yes, he told me that they will be having a family dinner. Pinatawag kasi sila ng daddy niya. Did he told you? Si ate sa akin. Oo, kanina, tango ko. Sinabi naman pala. Anong problema? Si Silo. Tumunog lang din ang cellphone ni ate kaya tumayo na siya. Sinagot lang niya ito sa gilid. Samantalang abala kaming dalawa ni Silo sa pagkain.
Nakangiti pa sa akin sa bruha. Wala siyang trabaho ngayon. Katatapos lang din ng photoshoot cover niya. Isang photo cover pa ang nagagawa ko. I won as a darling of the crowd. So I was given the privilege to be the model of the month. It will be released next month, at ako ang front page nito. Natapos na ang photoshoot last week. Kaya bakante na ako ngayon. Kinuha ko rin ang oportunidad na ito, para makauwi sa probinsya at makasama si mama. Yes, sir. I will be there in an hour, sir, si ate. Naibaba agad niya ang cellphone at lugmok na nakatingin sa aming dalawa ni Silo. Umismid pa siya. Anong meron? Ang boyfriend mo. Kailangan ang reports na ginawa ko. Akala ko kasi nakuha niya kanina. Iniwan ko pa naman sa table niya. Hindi pala. Padabog siyang naupo. So what's the big deal? Kailangan niya ba ngayon? If so I can take it to him, ngiti ko. Really? Yes. Gusto ko rin naman siyang makita. Akin na. Ako na ang magbibigay. Tumayo agad siya at umakyat lang sa itaas. Ang bilis lang din niya. Bumaba siya na bitbit na ito at ang lawak pa ng ngiti sa mukha. Here's the paperwork. And this someone will be here to fetch you. Tumango at tumayo na ako. Umakyat na din ako ng kwarto at mabilis na nagbihis sa sarili. I'm somehow excited to see him. I wanted to see him anyway. Maaga kasi ang biyahe ko bukas at wala na akong oras na makita siya. Kaya ngayon na lang din dapat talaga. I wear a simple top. I always like my skinny fitted jeans and my off-shoulder white top. Imbes na sapatos ay ang pale pink na Louboutin stiletto heels ang sinuot ko. Ang dami ko rin kayang nakuhang premyo sa pagiging darling of the crowds ko, at isa na ito. Bumaba na ako at halos nakanganga pa silang dalawang nakatingin sa akin ngayon. Napailing lang din si Silo. Sok, no wonder hibang si Dave Montenegro sa'yo, best friend, ngiwi niya. Sabi ko naman sa'yo, Silo. Nagmana yan sa kagandahan ko. Sabay hawi ni ate sa buhok niya. Natawa lang din ako sa kanilang dalawa. Kinuha ko na ang pop list na binigay ni ate at nagpaalaman na. May driver din na naghihintay sa labas. Sadyang pinasundo talaga ni Dave si ate para masigurado ang mga pop list na kakailanganin niya. Inayos ko ang sarili nang makalabas ng kotse. Pumasok agad ako sa loob at pinakita lang din ang ID ni ate. I followed her instructions, and I was given an instruction by the front desk too. Ngumiti pa sa akin ang front desk. Binati niya agad ako sa pangalan ko. Nakilala niya rin ako. Tinawag niya lang ang lalaki sa may gilid para maging escort ko. Pumasok na din kami ng elevator at ngumiti lang ako sa kanya. Pamilyar na siya sa akin. Isa siya sa mga bodyguards ni Dave. Isa siya sa nagbantay sa akin, noong panahon na sobra pa ang higpit ni Dave sa akin. May walkie-talkie pa siyang hawak, at may kausap lang din siya sa kabilang linya. Nang bumukas ang elevator ay napako lang din kami sa isang function hall. I swallowed hard when I saw some medias outside the pathway. Ang buong akala ko kasi ay pribadong family meeting lang ito. Mukhang hindi naman sa tingin ko. Nahinto lang din ako ng saglit at hinintay na pagbuksan ako ng gwardya sa gilid. Pinapasok na niya ako kasama ang iilang mga media sa likod ko. Get the taped roll okay, saad ng lalaki sa gilid ko. This is gonna be a highlight. Ibang klase nga naman si Bea makabigay ng tip sa atin. Big revelation ito, saad pa ng isa. Uminit lang din ang tainga ko. Na parang gusto ko rin na makichismis sa kanila. Gusto ko pa sanang lumingon sa likod, kaso bumukas na ang pinto at pinapasok na kami. Tumango lang din ako sa escort na naghatid sa akin. Hindi na siya pumasok at ngumiti lang din. Napaawang lang din ang bibig ko nang makita siya sa center stage. Nakatayo siya sa gitna ng stage para sana magsalita. Nasa likod lang din niya ang daddy niya at may isa pa. Oh, I know him. That's his brother, that's Liam Montenegro. Okay, 20-10 minutes more before we shot the interviews, saad ng speaker sa gilid. Humakbang lang din ako malapit sa gilid sa may hagdanan. Sinabi kasi sa akin ni ate na dito na pamwesto. Aabot ko lang daw sa kanya pagkababa niya ng hagdanan. Samandal na ako sa dingding at tiningnan ang karamihan. Wala namang masyadong tao, at halos taga-media lang din ang mga nandito.
Nagtanong na ang iilang media sa kanya. They're more likely asked him all about the new project business. Sinagot naman to ng maayos ni Dave sa harapan nilang lahat. Tumango lang din ang ama niya sa gilid. Nahinto siya nang lumapit ang isang personal bodyguard niya at may ibinulong sa kanya. Napako lang din ang mga mata ko sa paa. Kamantik na kasing maapakan ang heels ko dahil sa likod ng reporter na nasa harapan ko ngayon. Ngumiwi na ako. Mabuti na lang at hindi niya naapakan ito. Umatras na ako ng konti. Sir Dave Montenegro, this is a bit personal question, sir. We've heard that you and Brianna are secretly engaged. Is that true, sir? Tanong ng reporter na nasa harapan ko. Namilog lang din ang mga mata ko dahil sa tanong ng reporter sa kanya. The heck? At talagang ito pa ang tinanong ha. Tumaas lang din ang kilay ko. Uminggay lang din ang iilan sa kanila na nandito. Ngayon ko lang din napansin na nasa harap din pala nakaupo si Brianna. Kasama ang iilang reporter sa likod. Napatikip siya sa mukha niya at ngumiti lang din kay Dave. Kumunat na ang noo ko, at hindi ko maintindihan ang sarili ko sa naramdaman ko ngayon. Napatiim bagang si Dave. Nakangiti pa siya noong una. Pero biglang nag-iba ang mukha niya at naging seryoso ito. I looked at him and with an astonishment he smiled at me. Nakikita na niya ako ngayon dito mula sa kinatatayuan ko. Ngumiti ang din ako ng lihim sa kanya. Tinaasan ko siya ng kilay at naghahaman ako sa magiging sagot niya. Mas niyakap ko lang din ang mga poplis na dala ko. At hinintay lang din ang magiging sagot niya. You all know that my life is private. As much as possible, I want to keep this privately. But lately, I realized that life somehow holds a certain inspiration. And as a Montenegro, we strongly stick to our rules. Alam niyo naman siguro iyon di ba? Sa matigas na tugon niya. I know what he's trying to say. As much as possible, he doesn't want to comment regarding that matter. But somehow I would like to hear it from him. We all know that, sir. My apology, but as your fan, I mean as your biggest fan. Can you share us a little clue about that girl? Tanong ulit ng reporter sa kanya. Kinabahan na ako. I swallowed my saliva straight away. His eyes darted on me. He's waiting for my approval. Kumalabog lang din ng husto ang puso ko, at gumuhit ang ngiti sa labi ko. I silently nodded at him, giving him my approval. Ngumiti na rin siya. Well, yes, I have someone that I love and treasure the most. Ngiti niya. She's the definition of happiness for me. She's somehow clumsy, but very bubbly. Nahinto siya ng saglit at napalunok pa. Natawa naman ang lahat na nakikinig sa kanya. I twisted my mouth and my tears are started to form in the corner of my eyes. She's way too attractive, that I offer a marriage straight away. I'm so in love with her. It's just crazy. He nodded. I can't stand this anymore. Pamatak na ang luha ko at hindi ko na napigilan ang sarili ko sa mga sandaling ito. Agad ko lang din na pinahiran ito. I want the world to know that I love him too. That I love him so much. And I'm proud of him. Na mahal ko siya at gusto kong ipagmalaki ang pagmamahal ko sa kanya. Humakbang na ako patungo sa stage. I can't just leave my man there standing on his own. I will claim this moment and I will claim his heart. I'm gonna get what's mine. So that they can back off. And she's here, together with us. Halos magulantang na ang mundo ko nang umakyat na ako ng stage. Agad lang din siyang humarap sa akin. I widened my smile and my heartbeat is unstoppable. Wala na akong pakialam sa ama niya. Siya lang naman ang kinatatakutan ko, pero bahala na. Mahal ko si Dave at ipagmamalaki ko ito. I love you, baby, sabay yakap ko sa kanya. Mabilis lang din siyang yamakap sa akin at bahagya pa akong binuhat. He lifted me up and kissed me straight away. Yamakap na din ako ng gusto sa leeg niya. I love you, darling. I love you, titig niya. Pero di rin nagtagal dahil hinalikan lang niya ulit ang labi ko. I will claim you as my husband, Dave. Marry me. I've already offered that to you, Bea, darling. I will, definitely will. Hinalikan lang niya ulit ang labi ko at ang ilong ko na rin.
Rinig ko pa ang nakabibinging ingay sa paligid, at ang kislap ng ilaw ng bawat kamera. Mariin niyang kinuna ang isang kamay ko na nakapulupot sa leeg niya. Nalito pa tuloy ako ngayon. Show them what you've got in your finger, darling, sa mapang-akit ng ngiti niya. Ngumiti na ako at dahan-dahan na ipinakita ang engagement ring sa kamay ko. He held my hand as we showed it the media, to the public, and to the world. That our heart is in this ring. Nagtitigan lang din kaming dalawa, hanggang sa humalik na ulit siya sa labi ko. We kissed again and we never care. This is probably the most delicate admission of love I did and I am proud of it.